Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 26 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nilapitan ni Mimori si Eve upang balaan siya tungkol sa nalalapit na blood battle. Na nagsasabing may balak ang duke na namamahala sa Colosseum na talunin siya. Sa una, nagdududa si Eve at tinanong kung bakit siya tutulungan ni Mimori. Ibinunyag ni Mimori na ang tunay niyang motibo ay para sa sariling interes. Kailangan niyang buhay si Eve dahil may mahalagang impormasyon siya tungkol sa Witch of Taboos. Nag-alinlangan si Eve sa sinasabing plano ng duke, kaya tinanong niya si Mimori kung may ebidensya ito. Inamin ni Mimori na wala siyang konkretong ebidensya pero iginiit niya na kayang gawin ng duke ang ganitong pagtataksil. Pagkatapos, iminungkahi niyang iwanan ni Eve ang laban at tumakas kasama ang batang babae na kasama niyang dumating sa Monroy. Nagalit si Eve at binalaan si Mimori na huwag galawin ang bata. Ngunit sinabi ni Mimori na alam nila ang maraming bagay tungkol sa sitwasyon ni Eve, kabilang na ang katotohanang lumaban siya ng 2 dagdag na taon upang matubos ang kalayaan ng bata, kahit na sapat na ang pera niya para sa sarili niyang kalayaan. Kahit na binalaan ni Mimori, determinado si Eve na harapin ang laban. Inaamin niyang maaaring may balak ang duke laban sa kanya, ngunit buo ang loob niya na lumaban at makuha ang kanyang kalayaan sa sarili niyang paraan kaysa tumakas. Pilit pang hinihikayat ni Mimori si Eve, tinatanong kung bakit hindi na lang siya tumakas kasama ang bata. Inalok niyang tulungan silang tumakas kung ibubunyag ni Eve ang kinaroroonan ng Witch of Taboos. Ngunit ipinaliwanag ni Eve na kung tatakas siya, hahabulin lang sila palagi ng duke at ng mercenary guild. Ayaw niyang ipamuhay sa bata ang ganoong klaseng buhay, at ayaw na rin niyang mabuhay ng ganoon. Sinabi ni Mimori na mataas ang posibilidad na mamatay si Eve sa darating na laban. Kaya iminungkahi niyang may ligtas silang mapagtataguan, ang bahay ng Witch of Taboos. Agad na napagtanto ni Eve ang panganib sa mungkahi na iyon, at sinabi niyang walang sinumang makakapasok sa loob ng monster area kung saan matatagpuan ang bahay. Napansin ni Mimori na ang kaalaman ni Eve tungkol sa lugar ay nagpapakita na may alam siya sa loob, at inaalok niyang samahan si Eve doon at protektahan ang bata. Ngunit tinanggihan ito ni Eve, sinasabing parang pagpapakamatay ang pasukin ang lugar na yon kasama ang 2 walang kakayahan sa labanan. Upang higit pang kumbinsihin si Eve, isiniwalat ni Mimori na siya ang pumatay sa Black Dragon Knights, hindi ang grupong Ashinto na kasalukuyan niyang ginagamit bilang takip. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, ginamitan ni Mimori ng paralyze spell si Eve, ipinapakita na kaya niyang harapin ang mga malalakas na kalaban. Nagulat si Eve sa revelasyong ito, ngunit hindi pa rin kumbinsido na kayang magbigay ng makatwirang solusyon ni Mimori. Lumipat ang eksena kung saan pinag-uusapan nina Mimori at Seras ang sitwasyon ni Eve. Inisip ni Mimori kung gaano kahirap pakitunguhan ang isang tulad ni Eve na tapat, mabait, at may matibay na paniniwala. Ayon kay Seras, si Eve na pinakamalakas na Blood Warrior ay magiging mahalagang kakampi, ngunit sinusuportahan niya ang anumang desisyon ni Mimori. Ibinunyag ni Mimori ang kanyang madilim na pananaw sa kinabukasan ni Eve, naniniwalang hanggat nananatili si Eve na mabait, wala siyang pagkakataon na makahanap ng kaligayahan. Inilarawan niya ang Duke Zuan bilang isang taong parang lason na sasamantalahin si Eve hanggang sa mawalan ito ng silbi. At ang tanging paraan upang mailigtas si Eve ay may isang taong magtatangkang kontrolin ang lason na nagpapahirap sa buhay ni Eve. Sa hiwalay na eksena, si Eve, na naguguluhan pa rin mula sa kanyang pakikipag-usap kay Mimori, ay nagsimulang makinig ng palihim sa usapan nina Duke Zuan at ng Mercenary Guild Master. Natuklasan niya na may plano nga sila na siguraduhing matatalo siya sa darating na blood battle sa pamamagitan ng paglagay ng mild anesthetic sa isang ritual. Ipinakita ng duke ang kanyang paghamak kay Eve, itinuturing siya bilang isang hayop na gagamitin at itatapon kapag wala na siyang silbi. Nag-usap pa sila tungkol sa ideya na gawing tropeyo si Eve para sa mananalo, isang plano na ikinatuwa ng Guild Master. Pinag-usapan din nila ang batang gustong tubusin ni Eve, na ipinahayag ng duke na balak niyang kunin ang kustodya ng bata kapag nagdalaga na ito.
na nakikita rin bilang isa pang asset na pagsasamantalahan. Habang nakikinig si Eve sa pag-uusap ng Duke at ng Guildmaster, natanto niya sa takot na tinitingnan nila ang kanyang buhay at ang buhay ng batang gusto niyang protektahan bilang mga bagay na pwedeng ipagbili. Ang usapang ito ay nagpatibay ng pagkaunawa ni Eve na ang kanyang pag-asang makamtan ang mapayapang buhay matapos makuha ang kanyang kalayaan ay walang kabuluhan. At diyan nagtatapos ang chapter 26 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.